Yo, what's up mga master? Mark Music here. At ito na mga master, tuturuan ko na kayo mga master kung bakit ko laging sinasabi na fretboard muna yung ating i-memorize. Kung beginners ka mga master at naguguluhan ka, para sa yung video na to mga master. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista. Lahat ng tinuturo ko is base yan sa experience ko, sariling research. Hindi ko kayo pinipilit na sundin ito. Nasa sa inyo na ito kung susundin nyo man o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Ipapaintindi ko dito mga master kung bakit kailangan natin na i-memorize yung mga nota dito sa ating fretboard. Yan. Shoutout pala, kasama natin si Dugyot. Yan. Unang gitara na ginagamit ko dito sa aking pagko-content, sa aking pagtuturo. Yan. Ito si Dugyot. Yun. Lagi nyo nakikita sa mga post ko mga master na bakit kaya unahin ang fretboard. May mga nagsasabi naman na mas maganda scale muna agad. Yun. So, hindi ko naman yun sinasabing mali yun at hindi kayo matututo doon. Well, matututo rin kayo doon. Pero itong ituturo ko sa inyo mga master is para sa nag-i-start. Yan, sa mga nag-i-start. At i-update ko na rin mga master yung tutorial natin nakaraan, yung viewers perspective, kumbaga bakit sinulat ko doon, nandito low E string, nandito sa taas, yung parang ganito siya. Yan. At iba siya doon sa nakikita natin na kagaya nito, yan, baliktad, nandito sa baba yung ating low E string, tas dito yung ating high E string. Yan. Ito, baliktad. Kasi ang tawag nito mga master is perspective view. Yan. Kumbaga, ikaw mismo, ako. Yan, pag nakikita ko dito yung fretboard. So, para maintindihan nyo itong mga master, ilalagay natin to sa mesa mga master. Let's go! Ito na mga master. Ito na yung sinasabi ko na perspective view mga master, na yung ating mga fretboard, bakit kaya nakikita natin baliktad? Dito yung low E string, tapos dito yung high E string. Kasi mga master, yung nakikita natin, example sa ating mga chord chart, di ba mga master, pag G, ganito, yan. Nakalagay dito, yan. May mga tuldok dito. Kala natin baliktad, pero ganito yan mga master. Kagaya nito, itong gitara ko, si Dugyot. So, mag G ako, ganito. Yan. Ganyan yung tinatawag na perspective view. So, kaya parang tignan natin yung low E string dito sa nakikita natin sa mga chord chart. So, sana naintindihan nyo yung mga master at clear na sa inyo yung mga master. Dito, balik na tayo sa ating fretboard mga master. Ganito kasi yung paliwanag ko dyan mga master pag inuuna natin yung scale. Example, mag-research tayo. Siyempre, meron ng ano ngayon, access na ngayon sa social media. Marami nang nagtuturo about sa scale. Example, aralin natin, search natin yung G major scale. So, ang lalabas sa G major scale, sulat natin yan mga master. Yan yung lalabas sa G major scale mga master. Pag tinignan natin yung chord chart. Yan. So, ito yung lalabas. Dito yung root. Yan, root. So, ito lang ulit-ulitin natin. Kaya, itong scale na to, yan, ito yung pumapasok sa isip natin. Lagi nating pinapractice, ito at ito ang pumapasok sa isip natin. At yung pattern na to, yan yung magpa-flash sa isip natin. Na every time pag mag-G major scale tayo, pag na-accident natin na point natin ito, lihis yung nota. So, hindi natin aware kung anong nota ito. Kumbaga, dahil scale ang inaral natin or inuna natin, na alam natin na yung scale ng G is G, A, B, C, D, E, F sharp, G. At ito yung mga nota na to, yan yung napapaloob dito sa scale ng major scale na G. So, pag naglampas tayo ng tag-iisang nota dyan, gaya nito, or dito, yan, ang mapapakinggan natin dyan is sintonado. O kumbaga yung hindi saklaw ng iskala.
Kasi skala yung inuna natin eh. Skala yung inuna natin. At hindi tayo aware kung anong mga nota ito. Ang sasabihin lang natin, sintonado yan, lihis, sumobra tayo. Baga, ito yung root natin, na sobra tayo yung ating daliri, dito natin nalagay. Isipin natin ito is sintonado. Sobra yung daliri natin, dito lang pala. So, lagi tayong nakatuon dito sa scale. Hindi tayo aware dito kung anong mga notes na to. Yan. Na yung part dito, halimbawa yung ito, hindi na natin alam kung paano yung mga scale dito. Kasi ang gagawin natin pag makabisado natin to, aralin na naman natin, another aaral na naman tayo dito. Ganon yung paliwanag dyan mga master. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo matututo nito. Matututo kayo nito pero sobrang tagal. Kumbaga matagal yung unawaan na ganun pala tumatakbo yung scale. G major scale. Yan siya mga master. Itong pattern na to, isang pattern lang ito. Example pa tayo mga master. D major scale. So makikita natin sa D major scale ganito. Yan, ito yung root. So example, ito yung D major scale natin. Nakikita natin may ganitong D major scale. Bali 2 octaves na rin sila mga master. Ito yung root. Yan yung root. Ito rin yung root. So, dahil scale ang inuna natin na D, ito yung scale na to, dito tayo nakatuon. Gaya ng sinabi ko kanina, pag lumagpas na naman tayo dito sa example dito, lumagpas tayo, naririnig lang natin na sintonado. Dito, lalampas tayo dito, naririnig din natin na sintonado. Hindi pa rin natin alam kung anong nota ito. Yan. So, laging matatanim sa isip natin na ganito lang yung scale. Kumbaga pattern na yung tinitignan natin. Imbis na aralin natin yung skala ng D. Yan. Ito yung kanyang scale. Ang iisipin natin, ito yung pattern na to. Ito yung lumalabas. Hindi na tayo makapag-isip na paano ba natin ginawa ang ito, paano ba to, ano ba ang nangyari dito, anong mga key dito. So, di na natin inisip ito yung ibang nota dito sa mga frets kasi takot tayo na galawin dito yung part na to. Takot tayo kasi hindi natin kabisado yung fretboard. Pero again, di ko sinasabing di kayo matuto nito. Matututo kayo nito pero matagal. Fragile kumbaga sa isip nyo. Maraming mga puzzle na tumatakbo. Ito na ngayon mga master kung bakit ko sinasabi na unahin ang fretboard. So ito meron akong ginawang papel. Lahat ng nota ng fretboard. So ito yung ating mga open string. So ganito nagkakasunod. Yung binilugan ko niyan mga master, yan. Yan yung mga walang sharp, walang flat. Ito bali yung 12 frets. Hanggang 12 frets lang kasi dito lalampas. Automatic octave na lang din yun mga master. Ito naman yung mga nakikita mga master ng mga gitarista. Pag alam na nila ito yung fretboard or inuna nila yung fretboard, na pagsabing G major scale, ito na yung nakikita nila mga master. Yan, bibilmugan muna natin lahat mga master. Yan. Example lang ito mga master sa inyo mga master na ito yung nakikita ng mga gitarista pag sa ulado na yung frets. Kumbaga, alam na nila iruruta, kumbaga yung hindi na sila malilito na yung ating G major scale is ito yung mga nota na napapaloob sa ating G major scale. Yan siya mga master. Kumbaga, automatic na siya. Hindi mo na aralin pa na kagaya nito. Example natin kanina. Hindi mo na stick na ito lang muna yung shape na to. Or ito lang.
takot tayo dito. Dahil pag sinabi na kunin natin yung kanta na sa G scale lang yan, makukuha mo yan dyan. So makikita mo na yan mga master, ito na yung makikita mo. Kasi alam mo na yan dito kung saan ano. Oh. So ito na yung root natin. Root dito sa ating E, low E string, 3rd fret. Meron din tayong root dito sa ating D string, 5th fret. Another root tayo dito, open string, or meron tayo dito sa 12th fret. Nakikita agad yan nila mga master sa B string, meron dito sa 8th fret, may root. Then dito sa 3rd natin may root sa ating high E. So ganito na yung nakikita nila mga master, yan. Alam na agad nila ito, imamapa na nila yan kung saan-saan yung mga root. Kumbaga, hindi na sila mga master mag-iisip pa kung saan nila kukunin yung mga root ng bawat scale. Kasi kabisado na nila yung fretboard. Ganun yan mga master. Ito yung pinaka-the best example mga master. Pag pupunta ka sa isang lugar o syudad, hindi mo kabisado yung bilihan ng tinapay, so magtatanong ka kung saan yung bakery, saan yung scale. Yan. Magtatanong ka pa. Napuntahan mo yon yung bakery. At sunod, dahil nauhaw ka, magtatanong ka na naman saan dito mabibilhan ng soft drinks. Another, maghahanap ka na naman ng scale para mapuntahan mo yun. At ganito na yung mangyayari mga master dahil yun ang alam natin. Every time na magbili tayo ng tinapay, so doon na puntahan natin. Doon at doon. Tapos di natin alam na mayroon palang bakery doon sa malapit sa area natin. May tinapay din na binibenta. Magsabi ka ngayon, mayroon pala dyan malapit. Yan. Kaya kailangan natin ng mapa. Para kahit hindi na tayo magtatanong, alam nating puntahan kung saan. Kasi meron na tayong Google Map. Si-search lang natin kung saan yung pinakamalapit na bakery, kayang-kayang ituro sa atin ng fretboard. Yan. Kumbaga, hindi na tayo magtatanong kung saan dito yung C major, saan-saan sa fretboard, D major, saan sa fretboard. Lahat ng mga key, kahit sharps pa yan, alam natin yung puntahan basta't meron tayong mapa. Yan. At ito dapat ang kailangan nating maunawaan as beginners na mag-i-start tayo, mag-gitara, aware tayo. Ano ba tong mga scale na to? Ano ba to? Kasi mga master, yung scale ito, sample natin kanina, ito yung G major scale. Kung napapansin nyo, ilan lang yung dot niyan, ilan lang ang saklaw ng G major scale. Ang G major scale, kayang-kayang pasok dito. Lahat ng skala kayang ipasok sa fretboard. Kasi ang fretboard, siya yung mapa. Siya yung buong syudad. Nandyan na lahat ang kailangan natin. So, yun siya mga master. Kaya lagi, kung sinasabi yan at sabihin ko ulit, kung gusto mong matutunan yung mga scale, kahit anong mga scale, unahin mo pag-aral yung fretboard para hindi kayo malito. So yun lang sa video natin na ito mga master, at ito yung ating part 1, introduction pa lang ito mga master, ang ating fretboard mastery. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out. Yo, what's up mga master, Mark Music here, at dito na tayo mga master sa ating lesson na nalimutan ko pala. Nalimutan ko palang bit-bit itong papel. Take 2.